Tandaan yung dosis. Bibilak ng ipon para sa pasaog sa gulay, tsaka alamang. Sana yun eh. At magkano yung sitaw? At 1 kilo. Ba't may itong bagong na? Yung pangkilayin, Para saan po yung pinili nyo dito? pang ano po, pang kari-kari po para bukas na po yun. Nagsimula po ang Atibis Palabok, year 2000 po. Ngayon po, yung mister ko nagtatrabaho sa biyenan ko, nagtitinda po sila ng baboy sa Pampang Market. Ngayon po, dahil 3 po yung anak ko, ang binibigay po ng sweldo sa mister ko, konti lang tapos binibigyan ng baboy. Naisip ko po na isuggest sa kanya, ayaw mo yung binibigay ng baboy ni nanay tsaka tatay, lulutuin ko. Nag-umpisa po ako sa maliit na small tray. O, nagdagdag na naman po ako ng gulay at tsaka mga pre-prito. Hanggang pong lumaki ng lumaki, nagpalanggana na po yung mga ano ko. 25 years hanggang ngayon, ito na po ang kinaanoan namin, kaming mga anak ko. Good morning po. Ito po, gagawa na naman po tayo ng second batch ng palabok. Ang una pong lalagay sa kaldero sa palabok, mantika. Ang teknik po ng palabok, maraming bawang. Ito po, magigisa na po tayo ng maraming bawang. I-brown lang po natin yung bawang para malasa sa palabok. Kasi po ito yung nagdadala sa palabok. Tapos yung palabok namin, hindi po nakakalisan ng init. Kahit anong oras kayo bibili, mainit ang palabok. Ito po, lalagay na po natin yung mantika ng aswete. Puto ng aswete, pinakuluan sa mantika. Yan po, yan ang pampakulay. Sasabay na po natin yung tubig, pakukuluin po natin. Kailangan po hanggang dito kalahati ng kaldero yung tubig kasi pakukuluin natin to bago natin ilalagay yung ginawa nating sauce ng palabok. Ako po ang ginagamit ko yung first class na harina. Dati, yung giniling na bigas. Ngayon, ang ginagamit ko yung first class na harina na. Alo lang po tayo ng alo hanggang sa maluto. Sabi nga po sa Kapampangan, gogo mo na yung gogo. Bayang manyaman. Wag po natin papatayin yung stove natin hanggang sa matapos tayong magtinda. Sensitive po kasi ang palabok. Pag ang sauce ng palabok, umaraw, tapos umulan, at saka po hindi siya pwedeng takpan. Pag nagka-moist po yung takip ng palabok, masisira po. Ito po, kilawin. Ito po yung baga ng baboy. Siningkotsa ko na po ito sa suka at saka patis. Ngayon po, igigisa ko na po. Pupulutukin ko muna para maalis yung lansa. Bigyan po natin ng pamintan. Magkano po ba ang order ng ulam nyo? 120 po. Kahit anong ulam? Hindi po, iba po yung gulay. Dito po sa munggo, 50 pesos. Okay. Sa mga carne lang po ang mataas. Pag sa manok, 100 lang kasi mas mataas yung baboy sa manok. Ito po, sisig. Sisig ng mga Kapampangan. Ampalaya po. Dito po sa ampalaya, yung mga customer ko po kasi, yung iba, ayaw nila ng ipon, may allergy daw. Kaya minsan hindi ako naglalagay ng ipon sa ampalaya. Ito po yung durong, yung alamang, yung ipon na maliliit. Ito po ang sangkap niya, sibuyas, celery, paminta. Ito po yung tinatawag nilang alamang, parang bagoong na maliliit. Masarap po ito. I-partner nyo sa munggo tsaka sa ampalaya.
Talagang dito po ako bumibili, bagamat nasa Santa Lucia ako. Kasi yun po yung pamilya ko, gusto nila talaga dito lang ako bumibili. Wala na pong iba kasi po talagang nakikita ko talagang malinis. Hindi ka magbubukas ng business ngayon, bukas uunlad ka. Kailangan magtsatsaga ka. Hindi lalabas sa bibig ko yung pagod ako kasi ito yung talagang binigay sa akin ni Lord na kailangan gawin ko para mabuhay yung mga anak ko. Nagpapasalamat po ako sa inyo, yung small business na agaya ko, binibigyan niyo po ng pansin. Sana yung makamukha akong nagbi-business, tiyaga lang po. Ang iniingi mo sa taas, bibigay niya. Magtiyaga ka lang.